Umagang-umaga, nag-prefer na ako para sa fashion show sa isang resort. Ang alam ko, magkikita lang kami ni Nakira sa harap ng estudyo, mga alas 8. Abala ako sa pag-iimpake. Resort iyon at ang alam ko ay may mga zoo at ilang rides. Siguro kailangan ko ng maraming damit. Gabi ang ramp, kaya doon na kami matutulog, courtesy of the resort. Naka-shorts lang ako tsaka kulay green na racerback. Mas madali kasi itong hubarin once na magsusuot na kami ng gown. Pagkalabas ko ng kwarto ay nagulat ako nang nakita kong napatalon si Hector sa sofa. Tayo na! Biglaan niyang sinabi. Nalaglag ang pangako. Naka-shorts lang siya at naka-polo shirt. May wafers pa siyang suot at mukha siyang walang yang movie star na nakaupo lang sa luma naming sofa. Ba't ka nandito? Tanong ko. Tumayo siya ng nakapamulsa. Sasama ako sa resort. Anya sa tono na medyo galit kasi hindi ko alam. Sinong may sabi na sasama ka? Tumikhim siya. Umalis na yung mga kasama mo. Dumaan ako kanina para sabihin di ka nasasama sa kanila kasi ako na ang maghahatid. Kaya ayon. Nagkibit balikat siya. Ba't ang kapal talaga nito ano? Pinapangunahan ako sa mga lakad ko. Anong karapatan niyang manguna? Di naman kami. Ginulo ko ang buhok ko at na-realize na wala na akong magagawa. Alas 8 na at maaring tama si Hector. Umalis na si Nakira. Lalo na't di na nila ako kailangang antayin dahil sinabi na ni Hector na siya na ang maghahatid sa akin. Humanda ka at peperwisyuhin talaga kita ngayon, Hector. Kung ganon, pakidala tong bag ko. Sabay hagis ko sa kanya. Sinalo niya naman. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Craig at lumabas siya ng humihikab. Oh, saan kayo? Tanong niya. Di ba sabi ko sa iyo pupunta ako sa isang resort ngayon? Hanggang bukas kasi may gig ako. Nagpaalam na ako kay mama kagabi. Sabi ko. Di ko alam na kasama si Hector. Nagkatinginan si Craig at Hector. Ngumisi si Craig habang kinukusot ang mata niyang kakagising lang. Honeymoon. Humikab siya at pumunta ang kusina. Honeymoon ka dyan. Dumaritso na ako sa labas. Sumunod si Hector sa akin at pinindot niya ang alarm ng sasakyan. Binuksan ko ang pinto. Nilagay niya ang gamit ko sa backseat at laking gulat ko nang nakitang may gamit din siya doon. May gamit ka? Tanong ko. Umikot siya at pumasok sa kotse bago sumagot. Oo, doon ako matutulog. Anya. Nagpa-reserve ako kagabi. Hindi ko alam saan ang room mo, kaya sorry baka di tayo katabi. Halos matawa ako sa sinabi niya. Di ka ba? Wala akong pakialam kung di tayo katabi at hindi ko ine-expect na doon ka tumuloy. Ni hindi ko in-expect na kukunin mo ako ngayon. Umirap ako. Alam ko. Anya at pinaandar ang sasakyan. Ang alam ko, kaya maaga si Nakira ay para sa mga designers at guest na dadating. Ang makeup at pag-aayos ng stage ay mamayang alauna pa lang. Alas 5 kasi yung ramp at 1 oras naman ang biyahe papuntang resort, kaya marami pa akong time na perwisyuhin si Hector. Hector. Bago pa ako natapos sa pagsasalita ay may kinuha na siya sa likod habang ang mga mata ay nasa kalsada. Puting roses ang bumungad sa akin. Uminit ang pisngi ko at hinilot ko ang buke na ibinigay niya. Ano to? Tanong ko. Roses. Sagot niya. Para saan? Basahin mo. Anya. Habang abala siya sa pagdadrive, ay kinuha ko yung card at nakita ko ang nakalagay na card. Binasa ko iyon sa utak ko. I'm sorry for being a jerk.
I love you still. Ngumuso ako. Ito ang pangalawang bisis na binigyan kita ng mga bulaklak. Hinampas ko siya ng mga bulaklak na binigay niya. Ayos na sana pero dahil sa panghuling pangungusap, tumaas ang high blood ko. Anong pangalawang bisis? Sigaw ko habang sinasapak siya ng rosas. Umilag siya at ngumisi. Ito kaya ang unang bisis na binigyan mo ako? Kahit nung nanliligo ka pa, wala kang binigay. Sigaw ko sa inis. Tumawa na lang siya. Kaya ang sarap nitong saktan dahil jerk na jerk Pangalawang bisis na yan. Giit niya. Wala akong amnesia, Hector. Kung sino man yung binigyan mo ng bulaklak noon, ay hindi ako yon. Ikaw yon. Anya. Binigay ko kaya sa'yo ang malawak na lupain ng mga Dila Merced. May plantation kami ng sunflowers, di ba? Yun ang unang bisis. Pero hanggang ngayon, di mo pa rin tinatanggap kasi ayaw mo pa rin akong pakasalan. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Ngiti-ngiti pa siya habang sinusulyapan ang reaksyon ko. Ewan ko sa'yo. Binatukan ko na at inilagay ang rosas sa likod. Hindi mapawi-pawi ang isi niya. Habang ako, nag-aapoy sa galit habang nakahalokip-kip at nakatitig sa bawat sasakyan na dumadaan. Tangnang diskarte mo. Bulong ko. Oo, bakit? Kala mo may ibang babae ako na may binigyan akong rosas? Kita mo mukha mo nung binasa mo yon, para kang papatay ng tao. Tumawa siya, tuwang-tuwa. Nilingon ko siya at gusto kong kurutin hanggang sa dumugo yung pisngi niya. Silosa. Anya. Che, wag kang feeling dyan. Umirap ako. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Wala akong naging babae bago ka at pagkatapos mo, wala rin. Yung anak na lang sigurong babae natin ang mamahalin ko. Pinitik ko yung labi niya. Aray! Kinagat niya ayon. Huwag kang feeling anak ka dyan, ni hindi pa nga kita napapatawad. At tingin ko, di kita mapapatawad. Lalo na pag nagyayabang kang ganito. Ito naman, nagbibiro lang ako. Siyempre, masarap mangarap. Binatukan ko ulit. Sumimangot siya. Yan ang bagay sa'yo. Kulit mo. Sabi ko. Pasalamat ka walang driver ngayon. Nangangati kamay ko. Gusto kitang kilitiin. Ngumisi siya. Ngumuso ako. Buti na lang talaga. Che, umirap ako. Hector, gusto ko ng te. Ha? Anong te? Kitang-kita ko na papalapit kami sa isang tea shop na may pangalang Serendipity. Doon sabay turo ko sa shop. O sige, diretsong sabi niya. Nipark niya agad ang sasakyan sa tapat. Lumingon siya sa akin habang tinatanggal ang seatbelt. Ikaw na bumili. Samahan mo ng cake. Sabi ko. Okay. Ano bang gusto mo? Tanong niya. Wintermelon. Diretsong lumabas si Hector sa sasakyan at ilang sandali lang ay bumalik siya kasama ang mga gusto ko. Dumami ang stopover namin. Halos lahat ng maisipan ko ay sinusunod niya. Sa huling request ko na mangga sa isang puno na nadaanan lang namin, papuntang resort siya nahirapan. 5 minuto siyang kumatok sagit sa ilalim ng mainit na araw sa bahay na ayon. Binaba ko ang salamin para sana tawagin na siya dahil naaawan na ako sa pagkatok niya at mukhang wala namang tao. Tao po, anya. Biglang bumukas ang pintuan at nakita ko ang isang matandang lalaki na lumabas. Anong sayo, iho? Tanong ng matanda. Tinuro ni Hector ang manggang kanina ko pa tinuturo sa loob ng kotse. Pwede po manghingi ng mangga o babayaran ko na lang po. Gusto po kasi ng asawa ko yung manggang yon. Asawa? Oh, sige, libre na.
Sabi ng matanda at pinagbuksan si Hector. Ako na ho ang susungkit. Anya nang nakitang kinuha ng matanda yung isang kawayan na mainit sa dulo. Pasensya na po sa abala kasi yung asawa ko buntis eh. Alam nyo na. Abat, napatingin ang matanda sa akin habang abala si Hector sa pagsungkit ng mangga. Dahil sa kahihiyan ko ay unti-unti ko na lang sinarado ang salamin ng sasakyan. Nang bumalik na siya kasama ang mangga ay pawis na pawis siya. Hoy, ano yung sinabi mo sa matanda? Ngumisi siya. Hayaan mo na, hindi naman tayo kilala. Sira ulo ka talaga ano? Totoo naman. Kung makaasta ka parang buntis, di pa nga ako nakakaulot sa'yo. Buntis ka kaagad? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Nagkibit balikat siya at pinaandar na lang ng diretso ang sasakyan. Tiningnan ko siyang mabuti habang nahihirapang iliko ang sasakyan patungo sa gate ng resort. Kitang-kita ko ang seryoso at medyo malungkot niyang mukha. Kahit gusto ko siyang bigwasan sa kakulitan niya, ay hinayaan ko na lang siya sa pantasya niya. Dito na yata tayo. Anya at huminga ng malalim. Tinanggal ko ang seatbelt ko at nag-stretch. Hindi naman to ganun kalayo pero bakit parang ang tagal nating dumating? Tumaas ang kilay niya at tumingin sa akin. Ngumisi ako. Siyempre, kasalanan ko ba kung marami akong gusto on the way patungo dito? Lumabas ako ng sasakyan habang ang bitbit ay yung tilang. Siya yung bumitbit sa bags namin at sa mga pagkaing pinabili ko sa kanya kanina. Huwag mong kalimutan yung mangga, sabi ko. Yes po, Mrs. De La Merced. Hey, Chakel. Matalim ko siyang tinignan. Oh, bakit? Sinunod ko naman yung sinabi mo. Ako naman yung pagbigyan mo. Anya, umiling na lang ako sa kabaliwan niya. Dumaritso kami sa resepsyon. Kitang-kita kong nabuhayan ng loob ang resepsyonist nang nakita si Hector. What can I do for you, sir? Tanong nung resepsyonist kahit ako ang nasa harap niya. Tumaas ang kilay ko. Nasan po ang room dito ng mga models? Ako si Francisca Alde, paki-chick miss. Sabi ko, ay, okay po ma'am. Anya at dumungaw sa screen. Nilingon ko si Hector na abala sa pagtitig sa isang room na puno ng gym equipments. Room 405 ka, Miss Alde. Si Sir po, anong apelyido? Tanong ng nakangising receptionist. Ha? Aldi din, kasi mag-asawa kami. Ba't ba naiinis ako? De La Merced. Ako na ang sumagot para kay Hector. De La Merced ho ba, sir? Halos magpalpitit ang kilay ko. De La Merced nga. Ulit ko. Umismid ang babae sa akin. Oo, De La Merced, Hector. Sabi ni Hector. Kinagat ko ang labi ko. Ay, nakareserve po siya sa isang presidential suit. Hindi ka po model? Umiling si Hector at ngumisi sa babae. Tumaas ang kilay ko. Hindi, sumama lang siya sa akin kasi ako yung fiancé niya. Ngumisi ako. Babantayan niya ako, miss. Baka kasi makawala ko. Pwede pakibigay na yung cards kasi nabibigatan na siya sa bagahe. Ah, okay po. Sorry. May mga rumboy naman kami. Tika lang, tatawag ako. Sorry, medyo busy talaga ngayon. O wag na, gusto ko siya mismo bumuwat sa mga bagahe namin. Thanks. Sabay kuha ko sa card at hila kay Hector sa elevator. Pinaypayan ko ang sarili ko sa sobrang inis doon sa babae. Si Hector naman nangungulit. Ang sabi mo sa babae, fiancé kita? Sinasagot mo na ba ako? Kinalabit niya ako sa elevator. Hindi. Naiirita kong sinabi. Kung ganon, bakit mo yun sinabi? Basta.
umirap ako. O di sige, wala naman kaso sa akin kung ipagkalat nating dalawa na ikakasal na tayo. Pero ang akin lang naman ay kailan natin tututuhanin. Che, ang feeling mo ang sarap mong sakalin, Hector. Huwag mo na nga lang isipin yon, pwede. Ting! Tumunog ang elevator bilang hudyat na nakarating na kami sa 4th floor. Bumukas ang pinto at kitang-kita ko ang mga mata ni Clark na bumalandra sa akin. His hair, namilog ang mga mata niya at naramdaman ko ang kamay ni Hector na gumapang sa baywang ko sabay hapit sa akin. Para bang nagdideklara na kanya ako at walang karapatan ang kahit sino na tingnan man lang ako. Tumingala ako sa kanya. Nag-igting ang bagang niya nang nakitang tinititigan ako ni Clark. Diretso na nga tayo sa suit ko. Malamig at may otoridad niyang sinabi.